mga kapuso, nagtiyaga po na makipagsigsika, nagtiyagang umakyat sa mga mas matataas na mga baitang na hagdanan doon sa mga presintong nasa itaas po ang ilang botanteng senior citizen o nakatatanda, pati ng ilang mga botanteng may kapansanan o PWD persons with disabilities. Mula sa lungsod ng Quezon kung saan may mahigit 2,000 rehistradong mga botanteng PWD, nakatutuklaim si Susan Enriquez. Susan, kahanga-hanga naman yung mga yan. Tama ka dyan, Mike. Kahanga-hanga. Talaga namang nagtiis yung mga PWD at mga senior citizen na pumunta sa mga eskwelahan para bumoto. Pero dito sa Corazon Aquino Elementary School, talaga namang nagreklamo sila. Dahil kahit may mga itinalaga ditong express lane, yung tinatawag na emergency accessible polling precinct, ay natagalan daw yung kanilang pagboto. Pero yung reklamong yan ay hindi lang naman dito sa Corazon Aquino Elementary School, kundi maging sa iba pang mga polling center. Ngayong araw nito ay may mga natanggap ding reklamo itong nagmula dito sa mga senior citizen at persons with disabilities. Mala extra challenge ang pagboto ng mga senior citizen at mga PWD sa Padre Burgos Elementary School sa Maynila. Napilitan silang umakyat sa matatarik na hagdan. Tulad ni Mang Teodoro na may iniindang komplikasyon ng ma-stroke, nasa 3 palapag pa ang kanyang presinto. Sa Tondo, yan din ang problema ng isang lola na 64 anyos na at putol ang 2 binti. Napakiusapan na lang na ibaba ang kanyang balota at bumoto sa presinto sa baba. Sa Antipolo, nagbayanihan ang ilang lalaki para maiakyat sa 2 palapag si Mang Edwin. Sa Lawag, Ilocos Norte, nagkasagutan ang BEI at ilang PWD at senior citizen na naiinis kung bakit wala raw priority lane para sa kanila. Yan din ang reklamo ng mabutanteng PWD sa Puerto Princesa, Palawan. Lalo't lubak-lubak ang dadaanan ng mga naka-wheelchair. Sa isang paaralan sa Tacloban, lubak na, malayo pa ang entrance. May mga PWD at senior citizen ding nakipagsiksikan sa Cabuyao, Laguna. Sa sobrang dami ng tao, may ilang nahimatay. Nagsilbi namang inspirasyon ng dedikasyon ni Mang Patricio sa Davao City na kahit putol ang parehong braso at iisa lang ang hita, ay sinikap pa rin bumoto. Wala mang kapansanan, no read no write naman ang ilan sa mga katutubo sa Kapas Tarlac na nagpatulong sa ilang kaanak para bumoto. Ang isa sa mga tumulong may indelible ink na ang 5 daliri kahit siya raw mismo hindi pa nakakaboto. Dito naman sa Corazon Aquino Elementary School, mas maginhawa dahil nasa ground floor ang Emergency Accessible Polling Precinct o EAPP. 3 ang nakatalaga ditong BEI. Ang mga boto sa EAPP dapat pumirma sa waiver. Dito nakasaad na pinapayagan ng botante ang mga miyembro ng BEI na kunin ang kanilang balota sa presinto. Ang BEI na rin na magpapasok ng balota sa vote counting machine o VCM. Kaya hindi na makikita ng botante ang resibo ng kanyang balota. Matagal na oras ang inantay ko dito. Hindi ako papayag, hindi ako makaboto. Hindi kayo makaboto? Masama ho ang loob ko. Sana sayang din pero wala akong magagawa. Hanapin nila ang pangalan ko, wala dito Ang mga BEI na itinalaga sa EAPP may hinaing sa sitwasyon nila sa pag-aasikaso sa PWD, senior citizen at mga buntis. Karamihan talaga po nagalit. Yung iba nga umubay, kumain na nga yung iba, bumalik lang kaya dinumog na naman kami itong bandang hapon. Yung iba nagalit na talaga, hindi na bumalik. Ang mga bumoto sa EAPP inabot ng ilang oras bago nakaboto. Mike, sa maghabong putuhan dito sa Corazon Aquino Elementary School, mahigit 100 mga may kapansanan at senior citizen ang nabigyan ng serbisyo nitong EAPP. Mas maliit yung bilang pero sabi nga nila, talaga ibinigay naman nila ang lahat para maibigay ang serbisyo dito sa mga may kapansanan at sa mga senior citizen. Mula rito sa Corazon Aquino Elementary School, Susan Enriquez nakatutok sa eleksyon 2016. Maraming salamat, Susan Enriquez. Mabuhay ang mga senior citizen at ang may mga kapansanan.